Kung meron po kayong Biblia sa inyong mga kamay na hawak, ayan, sa ating pumbuksan ang ating Biblia sa Isaiah 49 verse 4. Ang sabi po rito ay parang wala namang kaugnayan sa tithes and offering or sa giving. So, nais ko lang po itong basahin para mamulat po ang ating mga mata. Ano po? So, if you have Bible in your, ayan, sa cellphone po o hawak nyo, makibukas po kayo. Mas maganda po kung mababasa po natin, ano. So, wala kayong, okay. So, babasahin ko na lang po. Makinig po tayo. Ang sabi po sa Isaiah 49 verse 4, ngunit ang sagot ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Okay? Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. So, anong sinabi niya? Hindi po siya nagtagumpay. Kahit binuhos pa niya ang kanyang lakas. Bakit? Gayon may ipinaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan na ako'y kanyang gagantimpalaan sa aking nakayanan. Ayun po yun. So parang walang kaugnayan, tama po ba? Mali. Wala po siyang kaugnayan. Amen po ba? Ayan, kasi pagka po nasa harapan tayo ng pulpito, lahat po dito ay banal lang, walang biro. Ganon. So walang biro-biro. Okay? So, banal po ang pulpit para kay Lord. Amen. So, yung po sabi dito, ngunit ang sagot ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. So, ang ating buhay po, kapag hindi natin pinagkakatiwala to kay Lord, mabibigo tayo. Example po, Sunday. Ang sinabi po sa, ipangilin natin ng araw ng pamamahinga. So, wala pong sinabing araw. Pero ang sinabi po doon, 6 days akong nagtrabaho, pero ang isang araw ay nagpahinga ako. Kung si Lord nga nagpahinga eh. Why? Kasi binubulay-bulay niya kung ano ang kanyang nagawa. So, binubulay-bulay niya kung ano ang kanyang na-achieve, okay? So, sa ginawa niya sa atin, sa mundo na ginagalawan natin, okay? So, kung si Lord nagawa niya ito, how much more sa atin? Tayo lang na mga nilikha. Okay? So, tatanong po tayo, ano bang kaugnayan nito sa susunod na verse? Bakit hindi siya nagtagumpay? Gayong lahat ng lakas niya ay ibinuhos naman niya, nagtrabaho siya, nag-business siya. Okay? Nung wala pa siyang trabaho, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, gusto ko po ng work. Gusto ko po ng kita. Gusto ko pong magkamal ng kayamanan dito sa lupa. Sa kakapray mo ng kakapray, pinag-pray ka pa ng pastor kasi nag-prayer request ka. Amin po ba? Tapos nung binigay na po ni Lord, hindi ka na nakikita sa church na siyang nagbigay sana sa iyo ng pintuan, bumukas ang pinto, bumukas ang langit para sa opportunity na pinag-pray natin. Tapos nung nagkaroon na tayo ng opportunity, ginrab na natin siya, pero nasaan tayo nung panahon na tayo ang kailangan ni Lord. So, dito po nakapasok ang verse ng 49, ng Isaiah 49 verse 4, okay? So, tatanong naman po tayo dito sa Mateo 6:33. Ito na po yung nakapasok dito doon sa Isaiah 49. Pinagdugtong-dugtong ko na lamang po. Ang sabi dito, ngunit, bakit hindi siya nagtagumpay? Kasi, hindi, kahit ibinuhusin na, hindi niya kasi pinakinggan ang utos ni Lord sa kanya na papasok ang Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo, yan, sabi ninyo, hindi lang ako, hindi lang si pastor, hindi lang bata, hindi matanda, hindi yung mayaman, hindi yung mahirap, hindi yung nakakaangat sa buhay at hindi yung walang-wala. Meaning lahat po tayo ang tinutukoy dito. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ano ibig sabihin ng lahat? So, lahat ng kailangan mo, kaya hindi nangyayari yung pinagpe-pray mo. Bakit Lord, pinagpe-pray ko to 100 years na po. Hindi nangyayari. Bakit? Ang nangyayari sa iyo ay yung hindi mo hinihiling. Bakit? Kasi yun lang yung makakabuti sa atin.
Masyado ba akong maingay? Yan. So, yun lang kasi, ano ba nangyayari sa'yo ngayon? Ipagpasalamat ko, all these things, iti-thank you natin kay Lord. Lahat ng mga nangyayari sa atin, masama, mabuti, ipag-thank you natin. Bakit? Niloloob ng Panginoon yun para makita natin yung difference na nandyan siya at sa wala siya. Amen po ba? Yung, alam mo yun, nagpo-pray ka, Lord, bakit hindi siyang napang-asawa ko? Yung 10 years na kami. Bakit yung biglang isang araw dumating siya na? Kasi, iningatan na siya ni Lord, nandoon pa lang siya sa sinapupunan ng kanyang nanay para sa'yo, para sa akin. So yung mga blessing na nakatabi, na nandyan lang, igagrab natin kapag seek ye first the kingdom of God. In all these things shall be added unto us. Tayong lahat po yung magkakamal nun. Pero hindi mo yung matatanggap. Kasi ang sabi dito, unahin mo muna ako bago ang lahat. So ang ginawa mo, araw ng linggo, busy ka, may nag-text sa'yo, punta ka dito, meron kaming pa-blessing, meron kaming opening, meron kaming soft opening, meron kaming hard ba soft or hard. So punta ka, invited ka, inuna mo siya, inuna mo yung earthly, pero binaliwala natin yung heaven, yung kayamanan sa langit na shall be added unto you. So lahat, ano to, personal namin testimony to, hindi talaga kami lumiliban, mabiyak na ang lupa, basta't makakatawid kami, magsisimba kami. Pero hanggat hindi nabibiyak ang lupa, kahit masama pakiramdam namin, pumupunta kami simbahan. Bakit? This is a commitment kay Lord kasi shall be added unto us. Ngayon nga, sarado kami sa miltihan namin. Alam niyo po ba na yung miltihan namin, bumibenta kami ng 4,000 a day, tuwing Sunday lang. Yung ordinary days, merong 1,500, merong 500, more than 400. Pero yung Sunday, ang dami talagang tao. Why? Kasi yung family na hindi inuuna si Lord, nasa miltihan. So tinuturuan lang namin sila kung paano mag-commit kay Lord na shall be added unto us. Ngayon sinasabi nila doon, itong miltihan na to, Christian ang may-ari nito. Bakit? Nakikita sa amin. Sarado kami every Sunday. So sinasara namin to every Sunday. Kaya sinasabi nila, walang tao dyan kapag Sunday. Kasi bakit? Nagsisimba yung may-ari. Christian kasi sila. May commitment sila kay Lord. So, asawa ko sinasabi niya, hanggat hindi nabibiyak ang lupa, magsisimba tayo. Kasi pag nabiyak ang lupa at andyan simbahan, hindi ka makakatawid. Paano ka nga naman magsisimba? So, pag hindi nabibiyak yung lupa, magsisimba kami, basta't bukas ang simbahan para kay Lord, sasambahin natin siya. And then, yun po yung nakapasok na susunod tayo. At dito naman po, papasok sa last verse. Sabi dito, sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. 10 bahagi lang po ang hinihingi. So, hindi po lahat. Kung kumita ka ng 1 million kahapon, ano po ang 10% po ng 1 million? Ang 10% po ng 1 million is only 100,000, tama ba? So 100,000 lang, nasaan po yung 900,000? Hiningi din ba ni Lord yun? Hindi niya hiningi yun. Ang hiningi lang niya is kaperaso lang po. 10% lang po ang hiningi ng Panginoon sa atin. So yun yung kumita kahapon ng 1 million is 100,000 lang po ang gustong maibalik sa atin ng Lord. Pero papasok po doon yung 2 Corinto. Itong Malakay 3:10, hindi na po ito applicable this time. Kasi ano po ito, kumbaga, reference lang po ito ng Old Testament. So lahat po ito, hindi na po required na gagawin ito. Pero reference po natin to. What is reference? Kumbaga, kung susundin mo siya, okay. Pag hindi mo siya susundin, it's really up to us. Nasa sa atin yun kung susunod tayo. Kasi nasa bagong tipan na tayo, which is Christ. Si Christ po, tinubos niya na po lahat. Pati yung pagkain ng masama, tinubos niya na po lahat. Nilinis na po niya yung lahat mula nung namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya po pasok po dito yung ating verse na nandyan sa sobre na hawak natin. Ang sabi nito, hindi po kailangan mapilitan. So papasok po yung Malakay 3:10, reference lang po yun. Kung susundin po natin yung 10%. Saan mapupunta ang 10%? Sa gawain din po ng ating simbahan.
So, yun is sa upa, ayun, siyempre, ipipid natin yung yung ating pastor na nagpupray sa akin araw-araw na walang makagagawa nun. Ako hindi ko kayang gawin ipag-pray si Sister Rose araw-araw. Hindi ko kayang ipag-pray yung mga anak ni Pastor araw-araw. Hindi ko kayang ipag-pray kayo araw-araw. Bakit? Hindi ko kayo obligasyon. But Pastor is obligasyon niya na ipag-pray tayo. That's why, meron po dapat ipipit natin si Pastor o pakakainin natin yung ating pastor sa pamamagitan ng blessings na nagmula rin sa Lord at hindi po galing sa atin. Amen po ba? So, yun po yun. So, masyado na po bang mahaba? Ayan. So, sinamantala ko lang po yung pagkakataon. Parang na-miss ko lang mag-preach. Ayan. Ayan. So, glory to God po kasi binibless po tayo every day. So, yun po yun. So, kung ang sabi nga po doon, seek ye first the kingdom of God, proven po yun and tested po namin yun. So, magmula po noon, kung hindi ako nagkakamaling, 19 years na po kaming Christian. So, bilang na bilang lang po yung nag-absent kami sa church. Yun po yung importante lang. One time, testify ko na lang din, one time po, nung binibless na po kami ni Lord, may tindahan pa kasi kami dati, pero hindi sapat yung kinikita para makabili kami ng mga brand new na sasakyan. Nung nag-pray po kami, parang nawala kami, parang naligaw kaming panandalian. Siguro mga 1 month siguro hindi ako nagsisimba. Pumupunta po ako sa mga seminars. Pumupunta po, bakit? Meron kasi kami mga malakihan transaction, like 200,000, 500,000. Inuuna ko yung earthly na kayamanan. So, isang araw, pag uwi ko, galing ng mga seminars, nagkasakit po ako ng hindi inaasahan. So, uncertain nga. So, piling ko lang, susuperman ako, piling ko, si Lord na rin ako, para kapantay ko na siya, hindi ako magkakasakit. And then, pinalo niya kami. Pinalo niya kami, sabi niya, anak, nakalimot ka na mula nung binless kita. Bumalik ka sa simbahan para ibalik ko ulit sa'yo. So, magmula po noon, parang nag-commit na talaga kami kay Lord na every Sunday, sa mga anak ko, sinasabihan ko, every Sunday pumunta tayo sa simbahan kasi ang blessing nasa simbahan. Hindi mo yung blessing pumunta sa simbahan, yung word. Yung word kasi na mapapakinggan mo, may sasapamuan mo isang linggo, amen po ba? At isang linggo, yun yung magiging buhay natin. Yun yung magiging buhay natin. So, ikaw, ako, pag nag-commit kay Lord, all these things shall be added unto us. So, magtiwala tayo kay Lord. Promise ni Lord yun. Hindi ko promise, hindi promise ng mga nagsasalita to. Promise po yun ni Lord. Nasa sa atin na po yung susundin natin. Okay? So, ganun po. Taas natin ating mga ipagkakaloob sa Lord. Hindi ko alam po ng mga prayers natin, personal prayers po natin, pero ipag-pray po natin to kasi granted naman po na tumutugon si Lord. Amen? Hallelujah. Amin namin Diyos na nasa langit, maraming pong salamat sa mga pagkakataon na kami magpapaglingkod sa inyo. Salamat sa mga blessings, Panginoon. Una, yung buhay namin, hininga namin, Panginoon. Salamat, pag-gising pa namin kayo ng umaga ay humihinga pa kami. Maraming salamat sa blessing na to na higit pa sa lahat ng bagay, Panginoon. Pangalawa po, Panginoon, malakas kami, O Lord, na pumupunta sa simbahan. Malakas kami, Panginoon. Malakas ang aming katawan, nakakatayo, nakakalakad. Hindi katulad ng mga nasa ospital ngayon na nakaratay, nais mo nilang maglingkod sa inyo. Magpuri pumunta sa simbahan, pero hindi nila magawa. Salamat, Panginoon, dahil nararanasan namin ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil binibigyan niyo kami, Panginoon, ng pag-asa, binibigyan niyo kami, Panginoon, mga pangitain, Panginoon, binibigyan niyo kami, O God, ng mga tao, pinadadalhan niyo kami ng mga tao na magpapaalala sa amin, Lord. Salamat, Panginoon. And sorry po, Lord, sa mga bagay na hindi namin po, Panginoon, nabibigyan ng panahon, ng pagkakataon, O God. Yung mga pangungusap mo sa amin na binabaliwala namin, Lord. Sorry po, Panginoon. Sorry po. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, O God. At lahat ng mga ipagkakaloob namin sa hapong ito, O God, pagpalain niyo po, Panginoon, pagpalain niyo ang mga naghahanap buhay, pagpalain niyo may business, pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga nagtatrabaho, mga namamasukan, pagpalain niyo po yung mga nasa transportasyon, Panginoon, ingatan niyo po silang lagi sa paglabas nila ng kanilang tahanan, hanggang sa pag-uwi nila, O Lord. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga nasa bahay na nakikinig ng iyong salita, mga walang kakayanan na pumunta ng simbahan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at palawagin ang kanilang pag-unawa at lumawak ang kanilang ministry, Panginoon, sa pamamagitan ng sharing, O God, sa online. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga may karamdaman, nawa po makamtan nila ang kagalingan, katulad ng pinaranas niyo sa aming mag-asawa. Pinagaling niyo kami, Panginoon, sa pagtitiwala namin sa inyo, O God. Lord Jesus Christ, ang mga panalangin namin, Panginoon, na
ang mga sinasabi namin na panalangin, Panginoon, sa ibang mga tao, hindi man sila naaabot ng aming mga kamay, pero naaabot sila ng aming mga panalangin, Panginoon. Hawakan niyo po sila, O Lord, at pagalingin niyo po sila, palagyan niyo po sila sa karamdaman in the mighty name of Jesus Christ. Itulungan niyo po kaming lahat, Panginoon. Ang bawat pamilya na nandito, O God, samahan niyo, pagpalaan niyo po, Panginoon. Nakikiusap po kami, O Lord, hindi po namin kayo inuutusan, kundi pinakikiusap namin, O God, na pagpalaan niyo po ang lahat. At sa mga wala pang kabuhayan, O Lord, wala pang hanap buhay, I pray, Lord, na nananalangin din naman po sila in the right time, Panginoon, ipagkakalobo po ito sa kanila, na may kababaang loob, O God, at may pagsunod sa inyong kalooban. Maraming pong salamat, i-bless niyo po ang lahat. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.